Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa araw ng March 5, 2026. Sa pagdating ng maliwanag na umagang ito ng March 5, mararamdaman mo ang isang napakabilis na daloy ng mga kaisipan at ideya na tila ba isang hanging mabilis na umiikot sa iyong isipan at nagbibigay sa iyo ng bagong sigla para sa pakikipag-ugnayan sa iyong kapwa. Ang mga planeta ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang talas ng dila at bilis ng pag-isip na magagamit mo upang maipahayag ang iyong mga saloobin ng may sapat na linaw at talino na tiyak na hahangaan ng marami. Gamitin ang positibong enerhiyang ito upang buuin ang mga ugnayang matagal mo nang nais pagtibayin at huwag kang mag-atubiling magtanong o kumuha ng bagong kaalaman dahil ang iyong kuryosidad ay nasa pinakamataas na antas sa buong maghapon. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon kung saan ang iyong kakayahan sa multitasking at ang iyong galing sa pagpapaliwanag ng mga komplikadong detalye ay magsisilbing susi para sa iyong asenso. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong husay sa paghawak ng iba't ibang proyekto nang sabay-sabay nang hindi nawawala ang kalidad ng iyong gawa. Kaya asahan na ang iyong pangalan ay mababanggit sa mga usaping may kinalaman sa komunikasyon at pagpaplano. Huwag kang mag-atubiling magmungkahi ng mga makabagong paraan upang mapabilis ang inyong sistema dahil ang iyong malikhaing pananaw ay sadyang kailangan ng inyong pangkat upang marating ang mga mitiing inyong pinagsisikapan. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga nagawang budget, lalo na sa mga maliliit na gastusing maaaring hindi mo napapansin, ngunit unti-unti nang bumabawas sa iyong naiipon para sa hinaharap. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang mabilis na pagkakakitaan na may kinalaman sa pagsusulat, pagbebenta, o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ngunit kailangan mong maging mabusisi sa bawat dokumento bago ka tuluyang sumabak sa mga bagong kasunduan. Ang pagiging masinop sa iyong mga transaksyon at ang pag-iwas sa mga biglaang pagbili na dulot lamang ng panandaliang pananabik ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na kailangan mo upang mapangalagaan ang iyong yaman ng walang alalahanin. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng masayang pakikipagpalitan ng mga ideya kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na hindi lamang nakabase sa damdamin kundi pati na rin sa matalinong koneksyon. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng masayang pakikipag-usap at ang pagbabahagi ng iyong mga pangarap sa iyong katuwang ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali na kayo ay magkasama ngayong araw. Para sa mga naghahanap pa ng makakasama, ang iyong palabiro at masayahing aura ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may malawak na pangunawa at laging handang sumubok sa mga bagong karanasan na puno ng saya. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong respiratory system at sa iyong mga braso at kamay na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong walang tigil na pagkilos. Ang iyong katawan ay humihiling ng mga pagkaing nagbibigay ng likas na sigla at sapat na tubig upang mapanatili ang iyong ningning habang tinatapos mo ang iyong mga obligasyon sa loob at labas ng tahanan ng may sapat na kagaanan at bilis. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapalakas sa iyong baga gaya ng tamang paghinga o mabilis na paglalakad sa isang lugar na may sariwang hangin ay makakatulong upang mailabas ang mga tensyon at mapalitan ito ng bagong inspirasyon. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang tagapaghatid ng impormasyon at mapagkalingang kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nangangailangan ng iyong liwanag upang maunawaan ang mga bagay na nagbibigay sa kanila ng kalituhan. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng payo tungkol sa kung paano magpahayag ng kanilang nararamdaman, at ang iyong mga salita ay magsisilbing gabay na magbibigay sa kanila ng bagong direksyon at lakas ng loob na magsalita. Maging mapagmasid sa bawat pakikipag-usap dahil ang bawat kwentong iyong maririnig ay nagdadala ng bagong karunungan na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng personalidad ng may respeto. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagsusulat, sining, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging orihinal at mapanuri sa bawat aspeto ng iyong ginagawa. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga nakagawiang pamamaraan lamang, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong galing habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga gawa para sa iyong sariling kagalakan.
Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning magbigay ng kaalaman at inspirasyon sa marami ay nagbibigay sa iyo ng ganap na tagumpay na sadyang napakahalaga para sa iyong emosyonal na pag-unlad bilang isang malayang individual. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng maliliit na hindi pagkakaunawaan tungkol sa inyong mga schedule. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong magpaliwanag sa paraang madaling intindihin at may sapat na pagkilala sa pangangailangan ng bawat miyembro ng iyong pamilya na magreresulta sa isang mas masaya at mapayapang kapaligiran. Maging mapagpatawad sa mga maliliit na pagkakamali ng iba at maging isang gabay na laging handang makinig dahil ang matatag na pundasyon sa loob ng iyong tahanan ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat hamon na darating. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na paglago o sa pagpapaganda ng iyong sariling kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa maraming tao. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong mga dokumento o bumili ng mga aklat na magpapalawak ng iyong kaisipan, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagdadala ng bagong simula at kaalaman. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan sa iyong pagkatao. Kaya pakinggan ito, at huwag hayaang ang mga alinlangan ay humadlang sa iyong asenso patungo sa tagumpay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong impormasyon upang mahanap ang pinakaugat ng katotohanan sa iyong mga pinag-aralan ngayong araw na ito. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mga usaping may kinalaman sa lingwistika, media, o sa mga bagong teknolohiya dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong sariling disposisyon. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng liwanag hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong mabilis sa pagbibigay ng pangako na baka mahirapan kang tuparin sa bandang huli dahil sa sobrang dami ng iyong mga inaasikaso sa bawat sandali ng iyong paggawa sa labas ng bahay. Ang pagpapanatili ng isang balanse sa pagitan ng iyong kagustuhang tumulong at ng iyong sariling limitasyon ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang mas lalo kang irespeto ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mitiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kagalakan sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa gitna ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa-tao. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Maging mapagmasid sa mga dokumento, email, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon. At siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa hinaharap. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa iyong mga mentor ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon ng iyong pagsisikap. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapakalma sa iyong sistema gaya ng paglalaro ng isip o pagbabasa ng isang magaan na kwento. Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa iyong pakiramdam. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pagpapakapagod. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas para sa iyong patuloy na ikaunlad.
Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang mapayapang puso na laging handang umunawa sa sarili at sa ibang tao nang may sapat na pagmamahal sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo na magpakita ng kabutihan, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 3, 5, at 19. Ang iyong maswerteng kulay ay dilaw o mapusyaw na asul na sumisimbolo sa katalinuhan at pakikipagkapwa. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat sa iyong journal, ang pakikipag-usap sa isang lumang kaibigan, o ang pag-aaral ng isang bagong salita o wika upang mas lalo mo pang mapatalas ang iyong galing sa pagpapahayag ng iyong sarili sa mundo.